Hello, good morning idol. So ito, dahil bare months na, so wala tayong panggamit ngayong bare months, no. So ang bala ko ay gagawa tayo ng amplifier. Yan. So ito, tapos na yung ginawa nating kit. So meron tayo itong 8 pair na amplifier module. So ang power nito ay siyempre nakadepende sa ating transformer, sa kanyang current at sa kanyang voltage na ilalabas niya sa 8 ohms. So ito yung transformer natin, dinesign ko to na 83083 volts AC. So ngayon testingin natin tong amplifier natin kung ano yung kanyang power output into 8 ohms. So meron tayo rito dummy load. Ayan, ito yung load natin, dummy load. So syempre gagamit tayo ng scope. Yan, para makita natin or malaman natin yung kanyang waveform. Yan. Baka mamaya yung waveform niya distorted. So, yan. Ito natin. Siyempre, meron din tayo rito signal gen or function gen. No? So, hindi pwedeng music ang gagamitin natin sa ating pagtetesting kasi ang music, mga idol, ay paiba-iba ng frequency. So, ang voltage na lalabas sa kanyang output ay magalaw, paiba-iba din. So, kailangan natin ng steady na frequency. So, ang gagamitin natin sa kanyang frequency ay mid na 1000 Hz. Yan. So, siyempre, may mga tester tayo dyan. Ito. Susukatin natin yung ating line. Kasi, minsan, pagka nag-idle ka, akala mo yung transformer yung mahina. Pero ang hindi mo alam, yung mismong linya mo sa yung bahay ay nagda-drop, bumabagsak yung voltahe. Yan. So, tapos meron tayo rito yung voltage. Sukatin natin dito yung output ng amplifier papuntang speaker. Yung voltage na ibibigay niya. Dapat meron niyang load na 8 ohms. So, eto meron tayong dummy load dito, no? So, hindi tayo pwede gumamit ng speaker pag nagte-testing tayo ng amplifier. Bakit? Kasi pag tinodo mo yung amplifier, pwedeng ma-damage yung speaker. So, ang gamit natin dito, dummy load. So, ito ay 8 ohms, 2,500 watts. So, napakahalaga rin ng impedance ng iyong load. Kasi, diyan ka magkukuha ng data ng iyong amplifier. So, testing muna natin ang ating amplifier na merong bulb. Kasi, unang kabit natin to, no? So, pagka hindi natin kinabit sa bulb, pag merong mga nakadikit dyan, tulad yan, yung mga output ng yan, automatic, puputok ang ating ginagawa. So, sa bulb, pag merong mga shorted dyan o may nakadikit, iilaw lang ng malakas yung bulb. Hindi masisira yung ating ginagawa. So, testing natin. With bulb muna. So, testing. Baka may mga nakadikit. So, wala. Ito naka-ready na siya as 2 channel. Pero ang testing natin is 1 channel. So, natanggal. Natin. Alright. At ilagit yun dyan. Testing natin yung ating kung okay siya. So, ang lakas ng ilaw. So, ibig sabihin may nakadikit dyan. Diba? Merong nakadikit. So, nakadikit o may maling kabit. Ito, may maling ang kabit, mga idol. Ito, baliktad, Tama? Kung dinirect natin yun, mga idol. Kung hindi ko yan ginamitan ng bulb, putok na kagad dyan.
So, ayan. So, try ulit. Ayan, di ba? Milo na yung ating protect circuit. Ayan, pagka namatay itong pula, o isabihin, goods yung ating amplifier. So, goods yung power amp, mga idol. So, ngayon ay iti-testing na natin siya. So, sukatin muna natin, mga idol, kung ano ba yung kanyang AC. Ano ba yung line? 225 yung line. $83, $82, or yan. So, pag umakyat ng 83, 82. Tapos yung kanyang DC out, ay yung kanyang output, DC. Yan. So, nasa 108. Yan. So, ngayon ay susukatin na natin yung kanyang power with load na 8 ohms na dummy load. So, ito yung dummy load natin. Kapit na natin itong kanyang scope. Kapit muna natin. Scope. So, dito natin i-connect sa emitter. Then ground. Dito na lang yung ground. Siyempre, yung 1000 watts na signal generator. Saan na siya? Ito. So, ay i-direct na natin. Kasi sa volume control. Saan ka ba? Yan. So, ito yung out. Yung load, etong load natin ay yan, yung dummy load natin ito, no? So, yun nga, no? Hindi tayo pwede gumamit ng speaker sa pagtitesting dahil masisira ang speaker, masusunog. So, ang kailangan natin ay dummy load. So, para ma-testing din natin yung kanyang power output, mga idol. So, kukunin natin yung current at yung kanyang voltage out. Yan. So, ito, gagamit tayong clamp ammeter. Yan, clamp ammeter. Galan natin ito para makita nyo. Yan, clamp ammeter. Gamit natin itong load. So, pag walang load, wala kang mababasa dyan na current. Alright, so yan. Kabit na yung load, nakakabit na yung clamp ammeter. So, AC naman yung kanyang output. Output ng amplifier papunta ng speaker. So, yan. Yun nga, Lods, no? Pagka walang load, wala yung current na mababasa. Pero may voltage naman ilalabas. Easy. Siyempre, kabit natin to sa mismong ating saksakan. Tanggal na natin itong bulb. AC. So, 228 yung kanyang check natin. Baka may baliktad ulit. So, wala na. So, ito yung output ng amplifier papuntang speaker na may load na 8 ohms. Ito yung kanyang current. Susukatin natin. Then, ito yung line natin. Walang dikit. Ito yung ating scope. Testing. Oh,
Plug na natin. Yan, so goods. So ito yung ano niya, no, 2.227. So testing natin. So ayun. So ito yung kanyang sine wave. So 1000 Hz. So mid-tone. So hindi tayo pwede gumamit ng music kasi paiba-iba yung kanyang frequency. So hindi natin masusukat yung output niya. So, ayan. So, sasukatin natin to before clipping. So, maganda yung kanyang waveform. Walang distortion. Ayan. So, ito yung kanyang kuryente dun sa saksakan. 16 volts. Tapos, meron na tayong 2 ampere. Ayan. So pag ina-idle natin, mga idol, nakikita mo bumabagsak tong kanyang kuryente sa saksakan, no? So naririnig natin na umiingay na rin yung ating dummy load. Sumisipol, gumagano, no? So ngayon, isa pa ulit. So kunin natin yung output voltage before clipping. Before clipping, meron tayong 62.8 volts by 7 ampere. Ayan o. 8.2 ampere by 65.6. So, bumabagsak yung ating line. 8.2 ampere by 65.6. So, nating alamin kung ilan yung volts na ito. Bumabagsak din yung ating line, no? 65.6 multiply sa 8.2. So, yun mga idol, no? So, yung na-compute natin, ito natin. Yan. So, yung na-compute natin mga idol, lumalabas na yung ating amplifier ay 537 watts or 538 watts. Ayan o. 538 watts. So, sa 8 ohms, no? 8 ohms to. Kapag nag-load naman tayo ng 4 ohms, syempre tataas yung power ng ating amplifier kasi tataas yung current output niya. So, yun ang mangyayari. Pero, lalakas pa siya kasi, nakikita nyo, di ba? Yung ating input line, ay sa saksakan natin, galing, ay bumabagsak. Pero kung naka-maintain yan sa 230 volts, yung ating output ay tataas pa. So, ayun mga idol. So, hindi nga tayo pwede gumamit dito ng speaker sa pagte-testing, no? Kasi, pwedeng masira ang speaker pag tinodo mo yung amplifier mo. At isa pa, hindi rin pwedeng gumamit ng music dahil yung music ay paiba-iba ng frequency. So, paiba-iba yung data na mababasa mo sa kanyang output. So, alright. So, hanggang dito na lang mga idol. Assembly na natin to para magamit na natin ngayong bare month.